O kung dinismiss na pala ho ng COMELEC yung complaint kaugnay dito sa di umanong campaign donation laban dito kay Senator Rodante Marcoleta, ano pang ginagawa niya ngayon dyan sa PNP General Hospital? Dapat ho, palayain si Senator Rodante Marcoleta sa lalong madaling panahon. 'Di ba? Kung yung mismong COMELEC walang nakikitang mali doon sa ginawa ni Sendante, ano pa dahilan kung bakit nakakulong siya ngayong mga panahon na to? Pambihira naman. Isa like at sang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Election law no longer criminalize Marcoleta donation issue, says COMELEC. Oh, George Capela Pares, George Garcia. Ano pa pinag-uusapan natin dito? Ba't nakakulong pa rin siya? Ba't nakakulong pa rin si Mike Defensor? O so malinaw na ngayon na talagang panggigipit ang ginagawa sa kanila. Base ko kasi dito sa pinaka-latest na balita kaugnay dyan sa complaint na yan sa COMELEC, the Commission on Election COMELEC on Wednesday said that it dismissed the complaint over the alleged 75 million campaign donation to Sen Rodante Marcoleta because the current election law no longer criminalized a candidate's failure to disclose campaign Ano ba naman yan? Ano pa ginagawa na? Palayain si Rodante Marcoleta. Hashtag palayain si Rodante Marcoleta as soon as possible. Hindi, wala naman pala kriminalin na bagay. So anong pinag-uusapan natin dito? Anak ng Petrang Karapatay, maklase naman dito sa bansa na to. Yung mga nagnakaw ng bilyones, dinilibera sa damukal na maleta, nagpapakasasa ngayon sa pera. Nasa laya, walang iniisip kundi magpataba at pumili ng mga babae. Sumibak ng mga babae. By the way, doon sa video nitong si Tuta Soto, sa mga nag-worry, baka daw makasuhan tayo. As long na hindi natin pinakita yung content nung kasi blurry yung video, di ba? So hindi nyo naman nakita. Walang nakikita kung ano man ang pinapanood ng Tuta Soto. Kumbaga anino lang yun. Hindi natin nakita yung content. So wala tayong linabag doon. At walang mali siya yun. Gusto lang natin ipakita na yung ginagawa ni Tuta Soto na pagsi-cellphone habang nag-impeachment trial, napakapangit tong imahe at ehemplo sa kanyang mga kasama. Senior pa naman. Hindi lang senior citizen, senior pa naman kung naturingan senador dyan si Tuta Soto. Tapos pagka-defense siya nagsasalita, pa-cellphone lang siya. Palayain si Senator Dante. Huwag niyo ba yung usapan? Ayusin lang natin yung ating monitor. Diba? Huwag niyo ba yung usapan? Pambira naman kayo, wala naman pala din na magtong si Rodante Marcoleta. Ba't nakakulong pa siya? Free Rodante Marcoleta. Hashtag Free Rodante Marcoleta. Yan ho ang ating panawagan dito sa PH Update. Tayo na nga. Siya na, lagay lang kata dito sa sa likod nitong tanggalin ko muna tong si Shen. Ito. Tama ba yung tanong ni Sen Risa? Ayan. Marami yung nag-send sa atin nitong video na to ni Sir Edward Chico na kung saan pinapaliwanag niya kung bakit dispalinghado yung tanong nitong si Risa Hontiveros doon sa ikalawang araw ng impeachment ni VP Sara dyan sa Senado. Kailangan kasi nating mula ngayon pagka pinag-uusapan natin yung impeachment, dapat araw kasi 3 araw kada linggo lang yan. So first week, first day, second day, third day. Second week, first day, second day, third day para hindi ko kayo naana yan. Ginawa ni Risa Hontiveros yung kabalbala na yan noong first week, second day ng trial dyan sa Senado. Na kung saan nagtanong siya sa prosecution at yung prosecution naman pinaliwanag na nila kumbaga ilinabas nila yung kanilang closing remarks diyan sa diyan sa articles of impeachment. At pinaintulutan naman ni Chis Escudero na kung saan napakalaking pagkakamali. Ito, pakinggan natin si Sir Edward Chico. Di tayo abogado, hindi tayo bida-bida. PH, bida-bida ka. Bida-bida. So, hindi. Yung baka mapanood ni Sir Edward Chico to, may naman ako. Ayun nga mga kababayan, yung kasong complaint na inihain kay Sendante, paliwanag So COMELEC
tawag dito, hiwalay doon sa isinampang kaso sa kanya sa ombudsman. Sinampang kaso ng ombudsman sa kanya na plunder. Yan, kumbaga, campaign violation ho yan na hindi pagpadideklara ng campaign donation. Yun namang kinakaharap niyang kaso bilang isang government official, parang meron naman ako nabasa yung hindi pwedeng tumanggap ng regalo. Meron pa nga bribery case. Abangan niyo ho yan. Nabasa natin yan. Bribery case kay Senator Rodante Marcoleta. Government official hindi pwedeng tumanggap ng kung anumang regalo. Diba? Ano yan? Yung kaso kinaharap niya, yung complaint niya sa COMELEC at yung sinampang kaso kanya ng ombudsman, dalawang magkaibang hayop. Tama panood niya nun nitong si Sir Edward Chico. Pambira naman tong vlogger na to. Loko-loko. Talagang ang social media ngayon wala na. Buti na lang nakita ko pagmumukha nito kasi pagka hindi maigi ng malinaw, di ba, Sir Edward? Tayo naman dito sa PH, PH update, malinaw tayo, wag ano dyan. Malinaw tayo sumalansan. Pero wala namang sininaw pa dito sa ating komedyante kabugado. Game. Pasensya na po kayo na wala akong boses pero napilitan po akong mag-video kasi sa totoo lang, mas malaki po kasi bayad ni Meta pagka naka-video. So, ganon? Malaki ang bayad ni Meta. Sana all may Meta. pera-pera lang naman talaga. Ito, may mga nagtanong kasi Gawa nga ako ng video sa Blue App. Hindi na binabanggit ngayon ang pangalan. Blue App na lang, di ba? Gawa din ako para wala ka palang bayad pagka may video. Pamihira. Mag-video ako kay Meta. Gayaan ko itong si Sir Edward Chico. Mang-oral na ako. kasi sa akin, Hindi, yung mga Italianista yun sa Imaga, dilawan, piglawan. Galit dyan sa mama na yan. Ako naman kahit na pro-Duterte, anti-Duterte sinasabi niya. So nung nandun sa tama, pinapakinggan ko siya. Pero pagka yung mga nagsasalita, yung tipong, sino mga abogadong cooks? Yung si Palsis. No. Dispalinghado ho yan. pag-usapan ko daw yung query ni Senator Risa Ontiveros kahapon, bakit daw naging issue. Ganito po yan, ang problema kasi doon sa pagtatanong niya po, sa totoo lang, it calls for conclusion which only the senator judges would be able to make once all the pieces of evidence are presented and formally offered by both the prosecution and defense. Kasama na rin dyan yung respective closing statements nila. Yung pag-determine kung impeachable offense yan or kung dapat makonvict si Sara Duterte, trabaho yun ng huwes. Diba? Kung judge ka, hindi mo naman pwedeng itanong doon sa abogado o doon sa akusado. Sa tingin mo ba yung mga napresenta yung ebidensya, pasok na yan sa elemento ng pagnanakaw? So that's not how it works. Kung ikaw ay judge, ang pwede mo lang gawing clarificatory questions relating to the evidence and to the credibility of the witness. O yung NBI witness, for example, pwede mong tanungin, 2 weeks lang yung training mo, ba't man nasabing eksperto ka na rito? Or halimbawa, yung ebidensya, Xerox ito, bakit siya admissible? So you can ask all those things. Ang problema dito, makikita mo na hindi talaga abogado si Senator Risa and it's not her fault. Nasanay kasi siya pag may committee hearing, yung may conclusion ka na in aid of legislation, hihingi ka ng confirmation from your invited guests. So sana po naging malinaw. Yun na nga akong ginawa nito si Risa Ontiveros. Wala na akong dadagdag dyan. Attorney Edward Chico yan eh. Baka, di ba, wala na tayong masabi. Baka may masabi pa tayo dyan. Magalit pa sa atin si Sir Edward. Mahirap na. Punta tayo dito kay isa sa mga bumalangkas ng ating 1987 Constitution. Si former Associate Justice Adolfo Ascuna. Interview niya ako sa isa sa pinakawalang kwentang network ngayon sa Pilipinas. Newswatch Plus PH. Kung di lang si Ascuna to, di ko man ibabahagi sa inyo to eh. Yung kasing dito, reporter na nag-i-interview. Kaya hindi lumalaki ang dating CNN na yan. Kasalanan ng mga anchor, masyadong oops, masyadong nagpapakaaso kay Anticler ko. Pakinggan natin ito. Gusto yung makita itsura? Ayan o. Game. 1987 Constitution, Justice Adolfo Ascuna. Justice Ascuna, sir, thank you for your time and for this. Yan yung magtanong na isa sa mga walang kwenta magtanong dyan sa press ko ni Anticler. Isa sa mga aso ni Anticler. Inihilan nyo yung tali, binibigyan niya yung tao. Tanong mo to sa akin mamaya ha. Bala sa'yo, buffet ka dyan. Interview. Let me begin with the impeachment trial of Vice President Duterte. How do you assess the proceedings so far? Tristan, so far, I would say the proceedings has been a good start. The constitutional provisions have been applied correctly, and
I think we can all expect a good unfolding of this particular proceedings. One of the questions resolved during the impeachment trial was the issue of presiding officer. Well, the Constitution expressly said that the Chief Justice will preside on the impeachment of a president, but it is silent on who shall preside on the impeachment trial of a vice president. From your point of view, who has the constitutional authority to preside? Actually, Yan yung mga Tristan, tanong, the no? Constitution does not specify who shall preside in case the impeachment is against other than the President. So it is up to the Senate to follow their own rules on who should preside. Normally, it's of course the Senate President, but this is not all the time. The practice has always been that the Senate President can at any time yield the chair to another member of the Senate. And in this particular case, the Senate itself was decided that another senator will be the one presiding together with in replacement of the regular Senate President. Para lang po malinaw sa ating mga viewers, Justice, meron po bang anything unconstitutional or questionable sa pagkakaroon ng Senate President and at the same time another impeachment presiding officer? Yes, iba po yung presiding officer, iba po yung Senate President. It's up to the Senate to provide and allow such a practice in this particular case. Ang saligang batas po hindi po nag-specify regarding this matter. There was an attempt by one of the members of the Constitutional Commission to put in black and white that in impeachment cases involving other than the President, the Senate President should preside. But it was decided not to put that in the Constitution and instead just to put that the Senate can adopt rules in order to effectively implement the provisions of the Constitution on impeachment. So it's up to the Senate, really. Several senators cited the Constitutional Commission debates in understanding the intent of the framers of the Constitution when it comes to the presiding officer. But to you, as one of the framers of the Constitution, how much weight those deliberations carry in understanding the context of the law when it is silent? It is persuasive, Tristan, but as I said in this case, what really was meant was that it is not necessary because it involves something internal to the Senate, unlike bringing in the Chief Justice to preside, which the Senate cannot do on its own. So on who will preside among themselves in the Senate, hindi na kailangan ilagay, sabi ng Christian Monsod. So hindi naman ibig sabihin na kailangan it has to be the Senate President. What it means is that Kahit sino pala pwede, no? Kung basta natripan nila, kunyari, nagbebenta ng balot sa labas. So, ikaw na mag-preside dito, okay lang naman yan, kami na pipili. Ayaw namin pumili, kayo na. Ito na lang, nagtitinda ng... hindi, we leave it to the Senate as part of the rules. Lawyers allied with Vice President Duterte filed before the Supreme Court questioning the authority of Senator Chis Escudero to preside over the trial. How likely will the Supreme Court take cognizance of that issue? I don't think so, because this is really an internal matter on the part of the Senate. As I said, the parliamentary practice, in fact, is that the Senate President can at any time yield the chair to any other senator. That is the practice, and that's not irregular. And so there was even no need for the entire Senate to make a vote on who will preside other than the Senate President. It is within the inherent power of the Senate President to yield the chair from time to time to another member. Let's move to Justice, let's move to another constitutional issue, the two-thirds threshold. As we all know, may mga senator po na currently in detention and yung isa naman po ay nagtatago. So, should a two-thirds threshold remain
in the Senate membership of 24? Sa palagay ko po yun pa rin dahil ang threshold vote to convict is based on the matter of how many senators are there at any given time. It says 2/3 of all the members of the Senate. Ngayon, the fact that they are absent for one reason or another, detained or hiding, does not mean that they are no longer senators. So as long as they remain senators, kasama yan sa computation ng 2/3. Di ba? Ang issue niyan dito mga kababayan, pagka doon sa okay lang mag-appoint ang Senado kung sinong gusto nilang maging presiding officer. Pinapakinggan nila si Ascuna. Okay, pinapakinggan nila si Ascuna. Kaya sa akin wala nang issue doon. Bahala na sila doon. As long na nasa hindi bias yung nakaupo, di ba? Pero pagdating doon sa 2/3, diyan tayo magkakaproblema. Cherry picker ho kasi yung mga yan. Kung ano lang yung gusto nila, yun lang ang susundin nila, di ba? Kung papakinggan nyo yung primer na saligang batas, dito sa isang, dapat pakinggan nyo lahat. Walang cherry pick. Mga walang nga kasi itong mga to eh. Okay. So 24 pa rin. 2/3 is 16 pa rin. Well, because the counter-argument of some people would be kung hindi sila makakapag-participate, makakapag-debate, at hindi sila makakadalo sa proceedings, why should their votes be counted? Okay, two reasons. Number one, whether or not they participate, they represent a portion of the electorate. So millions have voted for them. So if you discount them completely, you in effect disenfranchise the millions whom they represent of the population. Secondly, this is an intentional device by the Constitution to make sure that the removal of a high official will not be very easy to manipulate. Otherwise, it will be easy to manipulate the numbers by arresting a number of senators for one reason or another and preventing them from voting and participating, so that the 2/3 vote will become lesser and lesser by arresting more and more senators. So this is a intentional way by making through the constitutional requirement of 2/3 of all the members, an intentional way of preventing manipulation of the threshold. Justice, is there a scenario wherein the impeachment court could request the presence of the detained senator judges so that they can attend the proceedings? Regarding the ability of those who are detained to participate, right now the rules require physical presence for a senator to participate in the impeachment trial. Now, if they cannot be physically present because they are detained, can they be exempted from detention for the duration or the trial by way of a special request by the Senate to the prison authorities? That is a possibility, but that does not happen because, we are subject to the rule of law, and we don't want exceptions from, just because they are senators, they doesn't mean that they are not subject to the law like everybody else. So if an ordinary citizen is detained, why will a senator be exempted? So ganun po siguro ang mga questions. Okay. So right now, the Senate has not done any such requests. So they remain under detention. They cannot vote, but they are reckoned in the computation of the 2/3 threshold to convict. In the actual voting, pwede po ba yun i-request ng impeachment court na pumunta sila sa Senado para lang makaboto? Baka hindi dapat Tristan dahil they were not there during the Yan. proceedings, so they were not able to appreciate the discussion on the evidence. Perhaps they watch it online, but that is different from watching the witnesses face to face. So they are not qualified to vote because they did not participate in the trial physically.
So that's another factor, sir. They need to participate in the trial before voting. Ayun. So, kumbaga yung duty na lang nila bilang senador ang kanilang gagampanan. Bumoto sila, hindi sila bumoto, talagang paborable kay VP Sara. Kasi wag na tayong maglokohan dito, hindi ko na ako kayo bubulahin na baka maligawan pa ng mga prosecution. Itong si Sendante, itong si ano. Hindi na ho, ika nga finish na yan. Alam ni Sendante na yung ginagawa nila na yan, panggigipit lamang dito kay VP Sara. Sabihin na ho nila ang gusto nila sabihin na bias itong ating mga senador na to, hindi pa nag-uumpisa. Kita nyo naman maging sila ginigipit ng administrasyon na to, 'di ba? Sa pagsuporta nila kay VP Sara. Lahat ng gawa-gawa kung sila ginawa ng gawa-gawang kaso, ang tawag dito plunder o kung ano kalokohan, what more yung ginagawa nila ngayon kay VP Sara, no? Kaya kahit na hindi dumalo si Senator Rodante Marcoleta diyan. Ako gusto ko dumalo personally. Bakit? Kasi matalino. Kasi marami siyang paiiyakin dyan. Kung sakaling nandiyan siya, maraming iiyak na mga siraulong prosecution dyan. Kaya kung sakaling dumalo siya, paborable sa atin yan. Kung di siya dadalo, alam na ako natin ibig sabihin yan. Talagang matinding panggigipit ginagawa nitong bangag administration na to. Ganun? Sorry, sir. So that's another factor, sir. They need to participate in the trial before voting. Yes, the participation in the trial is a prerequisite to the voting because the voting must be based on the appreciation of the voter, senator, of the evidence presented. And that will only come if the senator judge is present when the evidence was presented together with all the discussions on it. So it is part of due process, which is to hear first before you render judgment. So you cannot render judgment without having heard. Justice, looking ahead, should the Senate decide to convict Vice President Duterte, can it still be appealed before the High Court? Decision of the Senate to convict someone tried for impeachment is not appealable. The Supreme Court cannot review, nor any other body, the decision of the Senate on the matter because the Constitution says the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Justice, at the same time, the Vice President has pending petitions before the Supreme Court questioning the legality and validity of the impeachment process. But right now, they are participating in the impeachment trial. So how do you reconcile those two? You have pending petitions questioning the legality of the entire process, and at the same time, you're participating in the trial. Pwede po bang sabay yun? Pwede naman yun without prejudice to the outcome of the petition. You have to participate unless there is a TRO. The trial is presumed legal and has to proceed. So the petitioners will have to participate in the trial in spite of their pending petition to try to question it. And how likely will the Supreme Court intervene in the ongoing impeachment trial? I cannot really predict what the Supreme Court will do, but so far from my point of view, there is nothing that would justify at this point for the Supreme Court to intervene in the proceedings. As I said, I am very happy that so far it would seem that the Constitution is being followed. Yo. Former Supreme Court Justice Lipat na ho tayo. Salamat dito kay Sir Adolfo Ascuna. Punta tayo dito kay Adolfo. Suke. May namano kanina tapos ano pa ngayon, di ba? Siyempre, Atty. Panelo yan Gan. Lang doon ako pinaupo doon sa lugar na yun. Isa lang na ako buti may biglang may dumating pang isa. Anyway, alam po ninyo, I thought I was watching an impeachment trial. Ayun pala, ang pinapanood ko pala ay propaganda proceeding. Sapagkat itong presiding officer, lumabas na ang kulay niya. Can you imagine, hinayaan niya ang abogado ng prosecution na magtalumpati ron, magpropaganda ron laban sa respondent.
At pagkatapos sabihin niya, dahil inobjekan siya, tama yung objection ng depensa. Teka muna, wala yata sa regla yung ginagawa niya. Dapat magpresenta siya through the witness. Pero sabi ng presiding officer, hindi, tuloy natin. Pakinggan muna natin saka ako mag-rule. Can you imagine that kind of ruling? Makikinig daw muna siya. Meanwhile, ang buong bansa nakinig na. Tapos mag-ruling siya na i-strike out. Di narinig na lahat. Kaya ang nangyari, dahil may pumuna sa kanya, ano sabi niya, since narinig na natin, bigyan na rin natin ng pagkakataon yung kapila. Ayun, Ayun. naging propaganda ang labanan. Naging propaganda. Well, attorney, nung the other day naman, parang he was also like that with the defense. Diba? Parang pinagbigyan din naman niya yung defense. Hindi, pinagbigyan. Wala namang siya. In fact, palagi niya nga ino-overrule ang depensa eh. Ang problema nga, pag nag-ruling siya, di ba, sabi niya, pag may nag-object, o sige, pakinggan ko muna. Paano nagsimula na yung propaganda, nagtalumpati na siya ron, saka ka lang mag-rule? Mali lahat yun. Ang problema kasi nga, di ba pinalitan niya si Gatchalian. Kasi sa ilalim ng batas talagang dapat si Senador Gatchalian. Sinasabi nila wala naman daw sinasabi sa ligang batas. Maliwanag ko ang sabi ng sa ligang batas. Sino ba ang impeachment court? Ang Senado. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O hindi ang Senate President. So, naglagay ngayon ang mga framers of the Constitution, yan ang presiding officer, impeachment court. Pero pag ang presidente ang nililitis, kailangan Chief Justice. Madali sabi, the general rule is that the Senate President will sit as presiding officer in all impeachment cases except only when the President is on trial. Yan ang maliwanag niya. Bakit pinalitan? Kung natatandaan nyo, ilang araw na sinasabi ni Senador Gatchalian na magpipreside siya, pinagandahan niya, pinag-aralan niya, in-announce niya pa sa flag ceremony. Tapos bigla, a few hours later, biglang nabaliktad. Bakit? Kasi hindi nila makokontrol si Gatchalian. Independent-minded to eh. So pinilit nila yung sana, hindi ba? Nagbumaliktad na nga ito eh. Kaya't makikita natin sa mga galaw niya ngayon, kaya pala. Oho. Pero, attorney, do you think yung sa pagbaligtad ni Senator Cheese Escudero, as you mentioned kanina, ay meron bang political accommodation ito kaya siya nandiyan dyan ngayon as the presiding officer? Ay, hindi po ba inaakusahan siya, nakasama siya sa anomalya at kakasuhan? Hindi ba yan naman ang katotohanan dyan eh. Yung dalawang bumaliktad, may mga nakabinbin na investigasyon at kaso na ipapile. O yung dalawa, dahil hindi pumayag, ayan, nakakulong sila ngayon. Yan naman talagang katotohanan. Huwag na natin paglululokohin ng mga sarili natin. Hindi, yung mga yan, sabihan mo yung kausap mo na yan, Senator tuloy. Attorney Panelo, isa rin yan sa napaka-anong reporter eh. Masyadong maano yung reporter na yan. That's the reality. Masyadong bias. Yung tipong parang sa bagay, nasa interest naman ng mga oligarko nilang amo na pagka na-impeach itong si VP Sara. Wala sa interest ng mga bilyonaryong politiko yan. Wala sa interest nila yan. Ang gusto nila, walang Duterte dahil pagka nandiyan ang Duterte, may ilalagay na naman sa tamang landas itong bansa na to. Sir, you had a front row seat at the impeachment trial. Was there anything going on that maybe the general public watching on TV did not see that you were able to witness? That you can share with us? What I can tell you is that, as I said, Wala ba si Regina? Si Regina wala? Wala. Etong si ate, pare-pareho lang yung mga yan. I thought I was watching Yan yung mga girls na reporter dyan sa Spied. impeachment trial, pero naging propaganda proceeding. Pangalawa, hindi ko maintindihan ng prosecution bakit nila ginawang testigo itong NBI agent. Ano ba ang purpose nila? Ayon sa kanila, this person will authenticate the proceeding na nangyari dun sa November 24 na press conference ni Inday Sara. Ibabalidate niya, madalit sabi. Teka muna, sino ba nag-question? Wala naman nag-question sa defense. I have not heard any statement from the defense that we are questioning that event never happened, that the Vice President never uttered those statements.
na she's being accused of as a threat. Wala, hindi ba? O sa madaling sabi, ba't mo ilalagay yun? Anong purpose mo? Madaling sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismo si Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Ay hindi eh. Ang ginawa nyo, ginamit nyo lang yung testigo para siraan siya. Ang nangyari pa nga, naging useful sa prosecution. Kasi lumalabas na itong testigo, unang-una, hindi naman talaga siya expert. Pangalawa, meron siyang mga... Malinaw ho yun, hindi ho siya expert, competent authority o competent coops. Yun na lang, competent coops. sinasabi doon sa mga investigasyon niya, na nagpapakita na hindi malalim ang naging investigasyon niya. Kasi Competent hindi coops, niya no? kinonsider yung mga kalakaran o circumstances leading to the statement of the Vice President. Kasi the statement of the Vice President was only a reaction to a blogger's question. Kung baga, dahil ang tanong ng blogger, paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo, gusto kayong patayin. O, kaya ang sagot naman ng isa, huwag ka mag-alala. May mga kinausap na ako and so forth and so on. Ibig kong sabihin, yung kanyang mga salitang yon ay, kung baga siya po ay tumatawag ng pansin at humihingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun o ang context noon. Never O yung mga babae dyan, yung mga reporter na babae dyan, naiintindihan nyo na yung context. pagbabanta. Ayaw. One thing more. Oh. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion dyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Hindi po ba si Chief Presidential Legal Counsel yung pumalit sa akin? Si Johnny Ponce Enrile? Nagbigay na ng opinion dyan. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not grave threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan. Sigurado. Pero kahapon, attorney, parang nabanggit na rin po ng defense through attorney Mark Vinluan, yung Operation Romanov. And yan yung sinasabing alleged plot din para patayin ang Vice President, si Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba dapat ang defense ay magpakita din ng evidence para po dyan? Na merong ganong klaseng operation? Bahala nila, strategy nila yun. Bakit nila ibubulgar kung meron man? Ito talaga mga atin na to. Hindi ko kailangan kasi sino ba nagsasabi na Sino ba unang-una, yung sinasabing panganib, inilabas na ni Inday Sara yon. At ang panawagan niya noon, imbestigahan niyo yan. Dahil may mga naririnig ako na ako'y papatayin. At saka, the way things are shaping up, pinagkakaisaan ako sa Kongreso, pinagkakaisaan ako sa Executive, Sa mainstream media, sa mainstream media, sa Malacanang, sa mga press cartel, 'di ba? Mga reporter pinagkakaisahan siya, di ba? Pati yung mga reporter rin baka isa diyan na nakaisa sa paninira kay Bibi Sara. Di malayo kasi karamihan ng mga taga mainstream media mga coops. tapos may mga Mga taga social media naman hindi kasi karamihan niya sambayan ng Pilipino yan eh. Mga ordinaryong Pilipino yan eh. nakikita kong sumusunod sa akin sa harap ng bahay ko. Dapat ang gobyerno gumawa na ng sasaliksik, pagsusuri kung ano ang katotohanan doon sa kanyang pangamba na Yan. meron nga. Hindi naman nila inintindihan, di ba? Wala silang ginawa.
Well, Attorney Sal, going back po dun sa sinasabi nyo kanina na dun sa witness, bakit yun yung witness ng prosecution, etc. Pero bakit naman po ang defense ay, kumbaga, umabot na po ng more than 1 hour yung kanilang cross-examination sa kanya, questioning his credibility, the authenticity of the video, only to arrive at a statement, diba, bago matapos yung trial kahapon, saying na, kumbaga, there's a pattern of persecution na tinatanggap nila yung video. Kasi nga, ang punto ng defense, Mahina yung mga brain neurons itong mga reporter na to eh. Yung nag-ano sila, yung pinipresentan nila yung mga sarili na, tatalino, ang bihira talaga. Oh. ipinakita niyo sa ang witness na ito na inimbestigahan. Yung ano. And yet, lumalabas doon sa direct examination at pati sa cross-examination na hindi naman malalim ang kanyang investigasyon. Hindi niya tiningnan yung mga kalakaran. Hindi niya nga tinanong yung PSG kung ano ba ang pananaw nila doon sa mga salita ni Inday Sara. Kinonsider ba nila na yun ay great threat? Hindi. Madali sabi, niluto lang nila. At lumalabas, ito'y galing lahat sa Malacanang kasi ang NBI is under the Executive Department. Hindi ba tama yung sinasabi ng defense? Hindi ba dapat ang una ninyong puntahan o yung senador na nagsalita na dapat tinanong niyo yung PSG, ano ba tingin niyo dyan? May banta nga ba o wala? Pero hindi raw nila. May bago nang ibig sabihin niya na hindi na Presidential Security Group. Pang sarili. Hindi naisip o sinadyang hindi tanongin. Kaya, lalong napasama. By using that witness, naging useful sa defense at useless sa prosecution. Sana all may PSG. PSG yung tagahawi ni Marcos Jr. So, damaging in fact. Speaking of Malacanang, Attorney, can we get your thoughts on Malacanang's reactions that they mentioned that it's better for the Vice President to face the allegations personally rather than rely on the legal team to address technicalities? Just your thoughts, sir. Unang-una, hindi naman kasi abogado yan si Presidente Marcos Jr. Yung iba ng mga abogado na following the same line, kasi nga gusto nilang ipahiya itong si Presidente. They're forgetting that under the Constitution, the presumption of innocence applies to all accused and respondents in an impeachment trial. The burden of proof lies with the prosecution. Kaya dapat sila ang nagpupruba. Ang respondent o akusado need not present any evidence at all kasi nga pinagpapalagay na inosente siya. Kaya hindi dapat talaga pumunta siya roon. Lalong-lalo pa nga, sinasabi ng mga abogado niya, teka muna, wala kaming nakikitang legal basis ng pagdemanda nyo. Wala kami nakikitang ebidensya. Nangyayari nga sa inyo, nag-fishing expedition sa kayo sa Committee on Justice. O kagaya niyan. Yung nga example ko, itong testigo ng NBI kahapon, ano ba ang gusto niyang ikumpirma na nagkaroon ng press conference? Wala naman nagki-question nun di ba? Right. Madali sabi, wala kayong ebidensya. Kung sino-sino na lang ang nilalagay nyo at ginagamit nyo. Gaya ng paggamit nung nagpupropagandang abogado ng prosecution. Apparently, ngayon lang siya napunta sa telebisyon. Kaya katakot-takot na talumpati ang ginagawa niya, takot-takot na objection kahit walang basis, para lang yung camera nakapokus sa kanya. Ito naman presiding officer, nag-aabogado na rin sa prosecution. Dapat kasi dyan, pag ito ay presiding officer, dapat hindi ka papayag. Another thing, buti naalala ko. Alam po ba ninyo, na mali ang ruling ng presiding officer. Sinasabi niya na dapat daw mga senador huwag magtatanong na maaaring matingnan whether pro or against ang kanilang mga tanong. Mali! Pangalawa, nililimitahan ang pagtatanong ng mga judges, senador. Hindi po pwede yun. Ito po ay isang hukom na ang binubuo ng 24 senador. Ang Supreme Court, 15 ang miyembro. Ang Sandigan Bayan ng Division nila 3. Kayo ba nakakita na nililimitahan ng isang justice ang pagtatanong? Umaabot pa nga ng 30 minutes yan Madali sabi, huwag mong pigilan, huwag mong pagbawalan ang mga judges kasi dapat itanong nyo na ang lahat ng tanong nyo. It doesn't matter whether sa tingin mo kumakampi or kumakalaban sa kabila. Ang mahalaga yung tanong at yung sagot para makita ng taong bayan at
yung mga nagtatanong din mismo kung ano isasagot ng testigo. Kaya sabi ko nga po, ang suggestion ko kay Senate President, you have to change the rules. Bakit kayo pumapayag? Mga judge kayo eh. Kailangan bigyan kayo ng laya. Pareho na sa Supreme Court, sa Sandigan Bayan. O yan ang mga nakita kong kamalian ng impeachment trial. Attorney, pagdating naman dun sa absence ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling trial, yan po ay binabatikos ng ilang mga critics, ng mga analysts, na it shows na hindi niya sineseryoso itong impeachment trial. And they've also pointed out na kahit ang defense team ng Vice President, walang categorical denial or even saying na siya ay inosente dito sa mga allegations sa kanyang kinahaharap. Ano pong masasabi niyo po doon? Ay, ano mo bang gusto nila? Ano sinasabi nilang hindi sila seryoso? Nagpadala nga ng battery of lawyers eh. At yung sinagot na nga yung demanda nila. Ang sagot nila, oy, wala naman kayo mga ultimate facts na inaalis dito. Di wala. Anong sasagutin namin sa inyo? Madaling sabi, wala kayong kaso. O ba't pa kami sasagot? Pero, nandun sila. Kumbaga, aantayin namin kung meron nga kayong ebidensya o wala. Maghihintay kami sa trial. Well, Attorney, given the fact yung sinasabi niyo po na tungkol doon sa mga naging pagbanta, conditional threat ni Vice President Sara Duterte, that's normal dahil she was being oppressed, etc., pinagtutulungan. So for an ordinary person, ang debate po dyan so okay lang po na magbanta din, lalo na sa mga government officials kung ganito po para po Hindi nga magkaparehas yung banta. Conditional. O sabihin mo, pagka may nangyari sa akin, ganito gawin mo kasi marami ako natatanggap na banta dyan. Ganon. Hindi yung gugurgurin kita. Ibang dala magkaibang bagay yun, madam. Linilito yung taong bayan eh. ma-justify yung sinasabi ni VP Sara, Attorney. Your premise is wrong. I'm sorry to say, Angela. Laging ganyan mga yan, mga sira. Sinasabi mo, okay ba ang pagbabanta? Yun din ang tanong ni Ontiveros eh. So, magiging okay pala. Hindi nga nagbanta eh. Hindi maintindihan kasi sarado mga utak niyan. Propagandisya mga yan. Mga gusto mangyari ng mga amo nila dyan sa mainstream media ang kanila. Hindi naman sila para sa katotohanan. Hindi naman sila para sa accountability. Para lang sila sa gusto ng kanilang network. That was a reaction to the threat against her life. That is Okay lang magbanta. Wala kang pagbabantang ginawa. Sira ulo ka ba? her defense. Sinto. At nananawagan siya sa taong bayan, tulungan niyo ako. Papatayin ako dito. Bigyan niyo ako ng katarungan. Pagtanggol niyo ako. Hindi yung threat. Sinasabi na nga ng abogado ng gobyerno na si Johnny Ponce Enrile, it's not a threat. So why do we keep on insisting that that was a threat? Mismong lawyer na ng gobyerno nagsabing hindi threat yan. Politika lang yan. Well, Attorney, legally, what qualifies as a threat if we've already heard, the Vice President say, no joke, no joke. How would you qualify a threat? Kagaya, tingnan mo yan, yung sinasabi nila na nagkontrata siya, di ba sabi nagkontrata? O tama, pinupunto ni Ontiveros. O hindi naman yun napapatunayan na may nagkontrata nga ng assassin yan. So ang tanong ko sa inyo, ano ba ito? Krimen ba ito? O masamang asal lang ang ginawa ni Inday Sara? Madalit sabi, wala akong pagbabantang ginawa kung hindi yun ay ang kanyang pahayag sa taong bayan, reaksyon niya sa threat sa kanyang buhay. Attorney, pagdating naman sa threshold for conviction, sinabi na po ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na ang magiging threshold para sa trial ay 16 pa rin. 2/3 of all members of the Senate, and that is 16. Wala naman pong ibang senator judge ang nag-object po dyan. So ano pong masasabi nyo na at least the presiding officer is sticking to the Constitution? Unang-una, hindi siya nagsabi niyan. Ang nagsasabi ng 16 ay ang konstitusyon. Matagal na ako nating sinasabi yan nung pa na yung 24 ang magiging basis kasi 3 kalakaran lamang ang pwedeng gamitin para i-reduce mo yung 24. Either ikaw ay namatay, ikaw ay tinanggal, in-expel, or ikaw ay nag-resign.
Otherwise, palaging 24 yan. At hindi rin totoo yung, kasi parang nasabi mo kanina na walang kumontra. Meron! Kumukontra si Lacson. Talagang pasaway yan eh. Sinasabi niya na yung 16, open pa yon. Questionable pa yon. Kasi gusto nga nila, pababaan nyo. Kasi nahihirapan sila dun sa 16 na conviction. Kaya gusto nila, ibaba yung bilang ng 2/3 ng 1/6. Pag nga naman yung pumayag ka na yung mga nakakulong, hindi makakaboto, di ba baba rin yung threshold mo. Pero hindi ho eh. Maliwanag ang saligang batas. Kasi liwanag din, presiding officer dapat ang Senate President. Kaya binabago nila. Kasi nga, the underlying objective of all this is to disqualify Inday Sara, remove her, oust her, obliterate her, siraan mo para yan ay hindi na makatakbong presidente sapagkat siguradong mananalong presidente yan. Well, Attorney, why do you think po na nagpupush po si Kawawa Senator yung mga babae, no? Sila sinusubo dito sa ano na to. Dito sa, ano lang sila dyan eh. Pangpronta lang. Naiintindihan ko naman eh. Na itong si ate, di naman ganun katalas ang utak niyan para yung on the spot makapag-follow up question siya, makapagtanong siya. Meron behind the scene na tagahawak ng kartulina o next question kay Attorney Panelo, next follow-up sa kanyang. Merong ganyan dyan. Kawawa sila. Sila ang pinupustura dyan porket akala siguro ng network nila pagka mga mapuputi at medyo magaganda yung mga nasa harap ng camera, papanood rin na kagaya yung balita. Hindi. Mas gugustuhin pa nila yung mga pangit na kagaya natin kaysa dito sa mga ating na to. Pero sa tingin nyo ho ba mga kababayan, kuha kayo tayo ng co-host natin na maganda din, no? So tingin nyo ho ba, okay ho ba na kumuha ng co-host na magandang babae? Or at least, para pagka medyo na babae trip na ako, siya na lang magsalita, di ba? O sige na, ikaw na, banatan. Sino ang gusto maging co-host ko dyan? Walang gusto maging co-host. Dahil sila ako maging ato kay lahat. Wala lahat ng Pilipinas. Co-host, ang hira.